wina-welcome po namin ang bawat isa. Ayan. So, ngayong pong umaga, ako po ay na-assign to share again with our theme, fruitful. Sabihin mo nga, fruitful. Ayan. So, alam ko po na ang bawat isa sa Jesus, the Anointed One Church MNK, ay nagnanais na maging fruitful. Amen po ba? Okay. So, pwede po bang tumayo ulit tayo? Tapos, let us declare our tool verse. Look for 18 to 19. 1, 2, 3, go. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus. He is the Anointed One. In our culture, come on, sabay-sabay, go! I am blessed. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am in partnership with Christ. And I am not extreme. And number 11, I am not a marites. Palakpakan po natin ang Lord. And come on, can you just say, excited ako ngayong umaga. Yan, yung nasa kabila, parang naligo ka today. Sige ba, tayo bulat ay makakaupo na. Alam niyo po, excited ako pag Sunday kasi pag Sunday nakikita ko yung mas pogi at mas magandang version ng mga taga-kahoy eh. Kasi di ba parang, gaya ni Anthony, kita niyo naman. Parang nagle-level up ng isang level na parang natuligo. Ayan. Saya, Pastor. Ayan. Okay, so ang aking pong i-share ngayon is in line pa rin sa ating theme. So, basahin lang po muna natin. John 15:8. By this, my Father is glorified, that you bear much fruit, so you will be my disciple. Or sa ibang term, sa ibang version po, sabi dito ay, nakikilala na ikaw ay disipulo ng Diyos dahil sa iyong bunga. So, tanungin mo yung katabi mo, anong bunga meron ka? Ayan. Bungang araw. Buti na lang wala po dito dahil wala pong araw sa kahoy ng mga nakaraang days. So, basahin lang po natin ang ating verse this morning, John 15, 1 to 2. Okay, 1, 2, 3, go. Sige po, sabay-sabay, 1, 2, 3, go. I am the true grapevine, and my Father is the gardener. He cuts off every branch of mine that doesn't produce fruit, and prunes the branches that do bear fruit, so they will produce even more. Okay, tayo po yung mag-pray. Lord, maraming salamat po. Samahan mo po kami, ingatan mo kami. And sa aming pag-uusap about your word, continue to open up our hearts and minds. Hayaan mo, Lord, sa namin sa puso namin yung desire na mamunga at magbigay glory sa'yo. We love you and we honor you. Holy Spirit, move in us. In Jesus' name, amen and amen. Palakpakan po natin, Lord. Okay. Alam niyo po, isa po sa favorite ko talagang gawin, nung bata pa lang ako, up until now, ay manguha ng bunga. Mahilig po akong umakyat sa mga puno para manguha ng bunga. Alatiris, saka bayabas, rambutan, santol, mangga, lahat po yan ang meron sa bayan namin. Basta po, may chance, mangunguha po ako ng bunga. At one time po, ako po ay galing school, yung school namin, malaki siyang compound, meron po doon puno ng bayabas. Lagi po yun, dinadala ko tuwing hapon. Kasi nag-aabang ako na mahinog yung bayabas. Kaya lang, hindi siya nahihinog. Kasi pag lumaki pa lang siya, kinukuha ko na siya. So, hindi ko na inantay na mahinog. Tapos one time, meron pong bayabas dun sa may part na mataas na kailangan akyatin. Hindi po ako nanunungkit kasi mas gusto ko talaga inaakyat ang puno. Tapos, meron po akong naapakan na malaki siya ha, malaking trunk ng puno. Lagi ko po yung inaapakan pag umaakyat ako kasi malaki yung puno ng ng puno ng bayabas. Tapos niyo po,
lagi ko siyang ginagamit para makaakyat ako sa taas until one time, siguro ganito kataas yun. Tapos malaki po siyang sanga. Or mas mataas pa dito. Tapos one time, umakyat ako, hindi ko alam na dry na pala yung branch na yon. Alam niyo po nangyari? Nahulog. Nahulog, naghanap ng iba. Joke lang. Nahulog si ate girl. Nahulog. At alam niyo po, pagkahulog ko po, ako po ay nakaupo lang, hindi ako makagalaw. So, dahil solo lang ako, wala naman akong kasama noon, hindi ako makagalaw. Tapos, nakikita ko yung mga langgam, umaakyat doon sa palda ko ng uniform. Pero hindi ako makagalaw, hindi ako makasigaw ng tulong kasi parang feeling ko na-shock ako doon sa pagkabagsak. Pero alam niyo po, hindi ako nadala. Lagi pa rin po ako umaakyat sa puno. Pero ano ibig ko sabihin, dry yung sanga. Sino dito nahulog na sa puno? Sino nahulog na sa maling tao? Ay. Parang nabigla ako. Di ba minsan, kapag mali or dry na yung sanga, delikado siya. So, ganun po yung nangyari sa akin. Pero alam nyo po, up until now, pag yung pong kapatid ko sa San Antonio, sila po ay may pagkarami-raming puno ng rambutan, pagkarami-raming puno ng dalandan. Alam niyo po, lagi talaga akong nangunguha. Dahil favorite ko pa rin siyang gawin. Dahil ang saya-sayang mga ng kahit po yung aming, meron po sa aming puno ng, maliit na puno ng kalamansi. Yan. Ako po'y tuwang-tuwang kausapin at mamunga yung mga punong yon dahil iba yung joy kapag may nakikita kang bunga. Diba? Kasi alam mong may pakinabang. Sabi, tanongin mo katabi mo, may pakinabang ka ba? Siyempre naman. Okay. So, doon po sa verse na binasa natin kanina, sabi po dito sa John 15:1-2, I am the true grapevine and my Father is the gardener. He cuts off every branch of mine that doesn't produce fruit and He prunes the branches to bear fruit so they will produce more. So, meron po tayong dalawang pag-aaralan from this verse. Sabi po dito, yung first, ang Lord po, meron po talaga siyang inaalis sa mga halaman. Pwede bang pakipasok na aking props? Yeah. Gumaya na po kay Pastor. Alam niyo naman ang aking asawa ay mahusay sa mga ganyan. Yeah. Pasok! Music! Ayan, so, delikado po baka bumagsak. So, ito po ay galing dun sa aming puno. Si Pastor ay kumuha ng sanga para daw ma-illustrate. Sabi ko, Dad, ba't naman yung may bunga? Pinapalaki ko nga yung kalamansi. Kasi ang laki po nito eh, sabi ni Pastor, syempre para makita nila. Okay, so, sabi po dun sa verse, ang Lord daw ay nag-aalis. So, number 1 point, sabi niyo po, cutting. Cutting, yan. Pag-aalis. Normal po sa isang halaman na meron tayong inaalis. Okay? So, ito pong halaman na to, nakakatuwa siya kasi siya po'y mabunga. At yung bunga po ng halaman na ito ay malalaki kapag hinayaan mo siya mag-bear fruit. Pero, bilang isang future, ako po ay upcoming plantita, natuto po ako magmahal ng mga halaman dahil yung bahay po ng mga tita Jess ay punong-puno ng halaman. Okay, sabi po dito, sabi dun sa verse, merong sinasabi ang Lord na cutting or pagputol. Sabi doon, He cuts off every branch of mine that doesn't produce fruit. Meron pong part ang mga puno or mga halaman na hindi nagpo-produce ng fruit. Anong ginagawa doon? Kinakat, pinuputol. Halimbawa, ito. Magkapantay naman sila pero wala siyang fruit. So, ang gagawin natin ay sabi na kailangan kong gunting. Mahal, dito ka. Yan. Pakiputol po. Naghanap ako ng gunting kanina, wala akong gunting. Ayan. Yan, pababa. Huwag kang... Yan, pakita mo sa kanila maganda mong mukha. Napaka-pogi po ng asawa ko. Nag-react lang si Rosin, mamaya lunch tayo. Ay, sabi na gunting nga. Ayan. So, inaalis po ng Lord yung walang bunga. Alam niyo po sa Bible, may nakita si Jesus na puno na pagkalaki-laki. Fig tree.
And habang naglalakad si Jesus, dinaanan niya, alam niyo pong ginawa niya, sinumpa niya yung puno. Ikaw puno ka, mamamatay ka kasi wala kang bunga. And after a day, alam niyo po nangyari sa puno, namatay. Meaning, pinahahalagahan po ng Lord ang bunga. Ayaw ng Lord na nandyan ang puno pero walang bunga. Ayaw ng Lord na merong sanga pero walang bunga. Kaya tayo po, ang isa sa pinakang gusto ng Lord, when you are here and when you are with Him, ikaw ay namumunga. Pero bakit po ba hindi namumunga ang isang branch? Ang isang branch po, pastor, nandiyan may picture. Meron pong mga branches na nakakabit naman sa puno, pero hindi siya namumunga. Gaya po ito nasa picture. Yung mga nakapaligid sa kanya, meron namang fruits. Maganda naman yung dahon, pero ba't hindi siya namumunga? Kasi may mga branch po na matigas ang ulo. May mga branch na hindi nila tinatanggap yung nutrisyon na binibigay nung puno itself. Diba? So, sino yun? Yung binibigyan na nga ayaw pa. Diba? Sabi doon, hindi po ito lumalago dahil hindi niya tinatanggap. Hindi siya willing na i-receive yung nutrients kahit nakita niya, ay, ang gaganda na ng bunga ng ibang branches. So, ano pa pong reason? No? Dahil hindi siya totally nakakabit. Di ba meron pong mga branch na siguro bumagyo, parang medyo nahiwalay dun sa mismong stem, tas unti-unti siya nagda-dry out. So, yun po yung isa din sa reason kung ba't hindi namumunga ang isang stem. So, sabihin mo sa katabi mo, kailangan pala namumunga. Alam niyo po, tayo po ay dinesign ng Lord para mamunga. Hindi tayo dinala ng Lord dito sa lugar na to para lang maging halaman lang, maging dahon ka lang, maging green ka lang. Ang gusto ng Lord na mumunga ka. Hindi tayo lalago sa church kung hindi tayo ko-connect sa Lord. Hindi tayo, 'di ba sabi po nung last Sunday, remain in me. Tama ba? Kung babasahin natin yung verse 4 po nung verse na binasa natin sa John, sabi doon, no branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither you can bear fruit by yourself unless you remain in me. So ito po, hindi na po ito mamumunga. Kasi inalis ko na siya sa main na branch. And sabi ng Lord, hindi ka mamumunga kung hindi ka mananatili sa Kanya. At kung hindi mo tatanggapin yung salita na ibinibigay niya. Ano po ba yung salita na lagi nating sinishare? Win soul, make disciple. Kung ang pagpunta lang natin dito sa church ay dahil masaya lang, dahil nafe-feed lang ako, dahil lumalakas lang ako, and that's it, hindi ka nga mamumunga. Pero kung ang nasa heart mo pagpunta mo sa church, Lord, anong gusto mong ituro sa akin? Lord, gusto ko pang may mga kaibigan din na malapit sa'yo. Doon po nagsa-start na namumunga ka. Bakit? Kasi ina-absorb mo yung binibigay ng Lord sa calling ng church eh. And the calling of our church is to win soul, make disciple. Pag po nasimba tayo dito, minsan di ba parang merong times na, ba't parang ang ganit? Nag-church naman ako. Pero bakit sa finances ko parang hindi naman enough? Nag-church naman ako, pero bakit parang hindi ko maramdaman yung favor? Nasa life group naman ako, pero bakit parang ang hirap-hirap mag-flow nung blessing or nung mga promises ng Lord? Alam niyo po kung bakit? Kasi hindi tayo ay parang branch na hindi fully tumatanggap ng nutrition mula sa puno dahil pinipili lang natin yung gusto nating matanggap. Kapag ang teaching ay about blessing, yes, gusto ko yan. Pero kapag ang teaching na ng Lord is about winning soul, parang ayoko yan. Hindi ako yan. Kapag ang teaching na is about, anak, share my love, parang hindi na ako yan. Kaya parang ang ganit kasi hindi mo fully nire-receive yung word na itinuturo ng Lord and yung calling na ibinibigay ng Lord sa'yo. Kaya ang hirap mag-flow. Bakit hindi po natin yun ma-experience? So that's one of the reason. And ano pa po? Sabi doon, pag hindi mo tinanggap, hindi ka talaga mamumunga. At kapag hindi ka namumunga, puputulin ka. Kapag po tayo pinutol, ano nga po mangyayari? Mamamatay. Pero alam niyo po, mabiyaya ang Lord. Meron pong mga puno na pinuputol,
inililipat sa ibang paso. Para ano po mangyari? Para mabuhay pa rin. Ang tawag doon ay, ang tawag doon? Grafting. Yan, yung mga parang, sino ba yung mga plantita dito? Meron akong mga youth na magaling din sa halaman. Grafting. Kahit po tayo ay pasaway, kahit tayo ay, andyan na anak, ibe-bless na kita, kumabit ka lang dyan sa punong iyan. Kaya lang ang tigas ng ulo. Ang ginagawa ni Lord, sige na nga, alisin ko muna aring batang ari. Sige lang. Magpasaway ka muna, magligaya ka muna, cheers muna dyan, tagay muna dyan. Ano pa? Party-party. Wala ka, malayo ka dun sa branch. Ano pa? Tricias. Chat-chat ng marami. Daming names, si Aida at si Lorna at si Fe. No, sige lang. Pero alam nyo po, pag magsabi ka lang sa Lord, ayoko na ng ganito, pagod na ako. Wala ka man doon. Wala ka man sa STEM. God will still get you and put you in a place para mag-grow ka. Ganun po tayo kahalaga sa Lord. Pero kailangan willing ka na i-receive. Kailangan gusto mo, Lord, please, gusto ko yan. Lord, kailangan ko yan. Lord, forgive me. Please, pero, Lord, need ko na. Ikabit mo ako sa'yo ulit. Dahil yun lang po yung only way para mabuhay ka. Yun lang yung only way para magkaroon ka ng bunga. Kasi kung mag-isa ka, wala pong mangyayari. And ano pa po? Meron po akong example. Ayan. Meron po akong mga kilala na mga tao na, sino po yung may mga kilala sa mga taong sobrang talented? Diba? May mga kilala tayong sobrang galing magsalita sa unahan, mga tao na sobrang galing kumanta, sobrang galing sa ganito, sa ganyan, sobrang grabe yung talent. Tapos kami po, marami po kaming kilala sa ganon. Tapos nagpunta ng church, pero hindi tumatagal. Dahil, nagkaroon lang ng challenge, umaalis na agad. Bakit po ganon? Dahil, wala sa heart nila na gusto nilang mamunga sa Lord. Kapag ang heart mo ay gusto mong mamunga sa Lord, kakapit ka eh. Diba? Kapag ang heart mo, gusto mong dumating yung time, meron ka ding mga taong mailapit sa Lord, kahit na may challenge ka ngayon, kakapit ka eh. Pero kapag wala sa heart mo, na magkaroon ka ng bunga, may magsabi lang sa'yo na, simba ka ng simba, hindi ka naman nabait. Ayoko na mag-church! Yeah. Ganun pala, hindi pinapersecute pala ako kapag nag-church. Kasi, ang thinking mo lang ay, para sa'yo lang eh. Hanggang dun lang eh. Pero kung ang thinking mo, alam mo, hindi, kakapit ako. Kahit sabihin nila na hindi ako nagbabago or parang wala naman nababago sa akin, kakapit ako. Kasi alam ko may mga mawiwin pa ako. Alam ko mawiwin ko yung family ko. Alam ko madadala ko yung kaibigan ko sa church. Kapit lang, tuloy lang, punta lang sa church. Alam niyo po kapag ganun yung heart mo, unti-unti, wow! Darating yung time, kaya pala hindi ka umalis. Kaya pala nanatili ka. Kaya ka pala nandito pa rin sa church. Ang tagal-tagal mo nandito sa church dahil kumakapit ka dun sa branch. Dahil kumakapit ka sa pinapagawa sa'yo ng Lord. Kahit ang dami-daming taong nagsasabi against it, pero dahil ang heart mo, Lord, hindi, mamumunga ako eh. Darating yung time, Lord, magiging life group leader ako eh. Darating yung time, magiging kagaya ko ni Ate Christine, ni Ate Rosalie, magiging kagaya ko ni Kuya Joshua eh. Ni Kuya Dom. Kakapit ako, tuloy lang. Kahit parang ang gulo-gulo, kahit parang hindi nila sinasabi, kakapit ako. Dahil darating yung time, mamumunga din ako. Gets niyo po yung difference? Okay. So, ano pa po? Kapag nakita ng Lord na hindi tayo namumunga, aalisin niya tayo. And then number 2, sabi po doon, pruning. Meron naman pong mga tao na namumunga. Sabi mo nga katabi mo, parang ikaw yan. Wow, parang ikaw yan, namumunga. Pero, tinatapyasan pa rin. Sabi doon, Lord, grabe naman, namumunga na nga ako, tatapyasin mo pa rin ako. Aalisin mo pa rin ako. Bakit daw po tayo pinuprune or tinatapyas? Sabi po dito, ganun po talaga yung mic. Sabi po dito ay, prune. Why prune a plant? To improve the health of the plant. Para daw ma-improve ang health. Para daw alisin yung mga sakit ng halaman or para alisin yung mga patay na part. At saka may mga injured na part ng halaman. Ano pa? Para mas maging healthy at maganda siyang tingnan. Mahalaga pala sa Lord, na maganda din siyang tingnan. Para daw iwas, ayan. Thank you po, Pastor. Para daw iwas peste. Para daw hindi, gaya po nito,
Meron siya sa likod na peste. No? So para daw iwas peste, so kailangan pala alisin siya. Para hindi kumalat yung mga insekto or mga peste. Ano pa? Para daw it encourage a good pattern. Kapag daw po prino ng halaman, yung sunod na tubo niya, magkukos siya ng mas magandang itsura. So anong ibig sabihin nun sa church? Bakit po tayo pinuprune ng Lord? Para daw maging healthy ang puno ng church. Para daw po maging healthy ang church natin. Bakit tayo pinuputulan o inaalisan? Para daw po yung mga bagay na patay na sa'yo ay mapalitan na ng Lord ng bago. Para daw yung mga pangit noon sa'yo ay mapalitan ng Lord na mas maganda at mas mayabong. Ano pa? Para daw nakaka-bless kang tingnan. Wow. Yan po. Alam niyo po, ako po napakagusto ko po talaga na maporma. Ayan. Gustong-gusto ko po yung kaya po ako'y tuwan-tuwa kapag po may mga nakikita, ay, ang ganda po ng suot niyo. Ako po alam niyo yung ang ganda-gandang tingnan? Di ba? Parang nakaka-smile. Kumpara niyo po sa tingnan niyo, parang ano ga? Pero pag po nagbihis yan, yung po mga youth namin, even po yung mga adult, pag nagbihis, tas nakita ko na gano'n, ay, nakakatuwa po ang inyong suot. Ganun pala, kasi gusto din ng Lord, kaya pala nagpuprune para nakaka-bless tingnan. Tingnan mo yung katabi mo. Nakaka-bless ba yan tingnan? Ayan. So, ano pa? Para hindi daw po lapitan ng peste. Or para hindi ka masira, kaya ka pinuprune. Ano pa? Para daw lumago din yung mga bunga na mapuproduce mo. So, ibig sabihin, ang pagpuprune po ng Lord ay hindi lang para sa'yo, pero para din sa mga hahawakan mo. Sabi doon, normal na may tinatapyas ang Lord at ang pagtatapyas po ay proseso. Alam niyo po sa kalamansi, natutunan ko na yung palang ilalim na part ng kalamansi, pwede mo siyang tapyasin. Kaya nagmumukha po siyang parang trunk lang, tas mga dahon-dahon. Kasi, ginagawa po pala ng mga maghahalaman, tinatapyas yung ilalim. Para daw po, maganda nga naman siyang tingnan, di ba? Hindi yung puro sanga-sanga sa ilalim. Tingnan niyo po yung puno sa likod natin. Di ba wala po siyang sanga-sanga sa ilalim? So, tinatapyas daw po yung ibaba para maganda siyang tingnan, para mas lumago, at para hindi makain yung nutrisyon na pupunta para sa mga bunga. Okay? So ano po ba yung mga tinatapyas sa atin ng Lord? Malapit-lapit na po matapos. Okay. So, kung mapapansin niyo po, ang buhay natin ay punong-puno ng mga challenges. No? Ang buhay po natin punong-puno ng mga bagay na kailangan nating mapagtagumpayan. At para mapagtagumpayan mo ang isang bagay, mayroong mga bagay na kailangan alisin sa'yo. Unang-una, ano po yun? Mindset. Ang mindset po natin ay nakuha natin sa ating mga magulang at sa ating kapaligiran. Halimbawa, kawawa naman ako. Hoy, tara sa punta tayo, magla-live group tayo sa Jollibee. Hindi, wag na. Hindi naman ako bagay dyan. Hoy, tara, alam nyo ba, nagyayaya si Pastor, mag-SM daw tayo. Doon tayo magla-live group sa nakakahiya naman, tinan mo yung itsura ko. Mindset. Anong tingin mo sa sarili mo? Paano mo nakikita sarili mo? Anong tingin mo na kaya mong gawin? Huy, sinong gusto mag-pray sa pagkain? Ala, ayoko mag-pray. Kakahiya na mo mag-pray. Parang nilamo ka na ng lupa. Sige, volunteer. Ako ba yung mahilig magpa-volunteer sa life group ko? Pray for the food. Sinong gusto mag-pray for the food? Kulang na lang umurong hanggang kusina nung kainan para hindi Tapos meron mo magsasabi, Huy, Christine, mag-pray ka daw. Alam niyo po ang rule sa amin kung sino nagturo, siya magpe-pray. Mindset. Anong mindset mo pag may nagsabi sa'yong mag-pray ka naman? Anong mindset mo pag may nagsabi, ikaw naman ikaw naman mag-host, ikaw naman magpakanta, ikaw naman magturo. Anong mindset mo kapag sinabi sa'yo, invite mo yung kaibigan mo. Ala, ayoko. Hindi naman yan, hindi naman sasama. Mindset. Ano pa pong mindset na nakuha natin sa magulang natin? Okay lang naman mangutang. Utang na lang ako. Utang ako dyan, utang ako dito, utang. Hanggang sa makita mo, nababaon ka na sa utang. Mindset. Pero kung ang mindset mo, hindi. Blessed ako gagawa na lang paraan. Magbebenta na lang ako ng fishball.
Magbebenta ako online, magla-live selling ako, hindi ako mangungutang, kikita ko ng pera, ganyan. Mindset. Hindi, alam niyo po, isa sa mindset na nabago sa akin, yung verse sa Deuteronomy, God has given us the ability to get wealth. Sabi doon, binigyan ka ng Lord ng kakayanan para kumita ng pera at yumaman. Isa po yun sa binago na mindset sa akin ng Lord. Compare doon sa mindset na hanggang dito na lang naman ako. Hindi naman ako pang hotel na 5-star. Hindi naman ako pang international. Alam niyo po yung verse na yon, like ko inulit, God has given me the ability to get wealth. Ibinigay ng Lord sa iyo ang kakayanan para pagpalain yumaman ka. Kung ang mindset mo ay nabago, maniwala ka, mas magiging mabunga ka. Kaya po patuloy nating i-change ang mindset natin. Paano po na-change yan? Pagbabasa po ng Bible. Pagsama sa life group, pagpunta sa church, ano pa po yung mga mindset na gusto ng Lord na baguhin natin? Kayo lang naman na magaling dyan. Kayo naman na magaling. Pero anong mindset po yung maganda? Ay, sige, sama ako, baka may matutunan ako dyan. Sige, sama ako, feeling ko marami akong makukuha dyan sa event na yan. Diba? Ano pa po sa mga mindset? Kapag merong nag-perform, di naman magaling. May kumanta, sintunado naman. Nagsayaw, mali-mali naman. Ano pong mindset ang maganda? Na gusto ng Lord, alisin natin, baguhin natin, ipalit natin maganda. Ay, nakaka-bless naman ng batang are. Kahit hindi perfect, ay nag-practice eh. Yan. Kaka-bless naman are. Kahit hindi kaganda ng boses, ay willing ang heart eh. Ano nga, Roslyn? Diba? Mindset. Nakakatuwa naman. Nagbibigay ng offering kahit ganito lang amount, kita mo na willing sumunod sa Lord eh. Mindset. Anong mindset natin? Puro ba negative? Or we want to see the positive? Kahit po sa anak natin, ang anak ko po, mindset. Ang anak ko po ay napakabait, napaka-bless. Pero alam niyo po, one time, sabi ko sa magulang ko, sa nanay ko, alam mo na yung pangarap ko talaga si Sky papasukin sa school na to. As in, sobrang pangarap ko yun. Kaya lang na parang hindi naman kaya ni Sky. Alam mo, sabi ng nanay ko, alam mo, matalino ang anak mo. Magaling ang anak mo. Hindi imposibleng mapasukan niya yung school na yan. Pangarap ko po siya sa Ateneo. Tapos alam niyo po na correct ako. Oo nga, no? Ano kang mindset meron ako sa anak ko? Ano bang tingin ko sa anak ko na hanggang doon na lang siya? Alam niyo po na ano ang heart ko nun? Tayo, ano bang mindset natin towards us, ourselves? Ano bang mindset mo towards your family? Ano bang mindset mo towards your children or your life group? Paano mo sila nakikita? Magkamali lang sila. Hanggang dyan na lang yan. Or magkamali ba sila? Hindi. May matututo. Mabalik pa rin. Anong mindset mo pag nakita mo nagkamali yung anak mo? Ay, ikaw na may ganyang bata ka. Pero ano pong mindset ang gustong baguhin ng Lord? Nak, sige lang. Pero paparusahan kita. May consequence. Pero tuloy lang. Alam niyo po si Sky, kapag po ouchie, ayaw niya. Noong una po sa volleyball, masakit daw yung ganto niya. Ouchie. Alam niyo pong binabago namin sa kanya, mindset, anak, okay lang yan. Pain is part of life. Mom, it hurts. Anak, okay lang yan. Your muscle will get better. Ano pong binabago natin? Mindset. Kailangan ang pananaw niya, okay lang yan kasi mababago din. Okay lang yan, mag-i-improve din. Ano pa pong binabago? Attitude. Ano pong attitude natin sa mga bagay-bagay? Yung attitude, tayo po ba'y laging may kaaway? Yun, hindi, walang ganun dito. Walang ganun. O tayo po ba'y laging maraming friends? Yan. Or maraming lumalapit sa atin para, para maging mas, gumaan ang loob nila. Ayan. Ano po ba yung attitude natin? Or halimbawa, attitude towards, towards challenges sa buhay. Halimbawa, merong mga nangyaring problema. May na-aksidente. Wag yun. Cut. Or halimbawa, meron pong challenge, yung anak natin bumagsak sa quiz. Or yung life group mo bumagsak sa test. Anong attitude natin? Ay, naku, hindi ka kasi nag-aaral. Di na ako umaasang makakapasa ka. Or ano po ba yung mindset mo towards that? Ay, alam mo, every failure
in every failure, there's a learning. No, ano bang attitude mo towards something? May pinagawa sa'yo si pastor. Uy, punta ka dito, may ipagpe-pray ka. Ano, ayoko na. Or ano po bang attitude mo? Sige, pastor. Nakasmile ka pa. Alam niyo po, isa po sa gusto kong ipaano sa amin, kapag may meeting, dapat nakasmile. Pala pati kapag Sunday, ano. Kapag po hindi nakasmile, magbabayad ng 5 pesos kada mahuhuli. Yan. Tapos alam niyo po, nakakatawa yung live, yung mga leaders namin biglang ngumiti. Bakit? Kasi dati yung attitude mo ganun eh. Very positive. Ano man ang mangyari, ano mang sabihin, ano man ang sitwasyon, very positive. You have the positive attitude towards everything. Dahil ang ating pong buhay ay punong-puno ng challenges at mapapagtagumpayan mo yon with a positive attitude. Okay? So gusto ng Lord, tapyasin yung mga pangit na attitude, paltan na magagandang attitude. Ano pa? Number 3, pride. Alam niyo po, sa isang church na mabunga, hindi po maiiwasan na hindi maiiwasan na may mga ugali or meron tayong mga pride na lalabas. Halimbawa, ikaw ay nagkaroon ng life group. Yung life group mo, nagkaroon din ng life group sa ilalim. Tapos nagkaroon pa ng life group pa sa ilalim. So meron ka sa buong group mo, meron ka halimbawang 10 life group leaders. Wow, wow ba yun? Ganda, no? 10 life group leaders. Kapag po hindi tinapyas ng Lord ang pride, ano mangyayari? Galing ko talaga. Galing ko talaga. Magaling ka sa mag-build ng relationship. Yeah. Ano ba po yung pag sinabi ni Pastor, oy, kakatuwa naman aring batang ari nakaka-bless. Sa isip-isip mo, kumpara mo naman sa iba, ako talagang pride. Alam niyo po, isa pang form ng pride, aside sa pagmamalaki, false humility. Ano yung false humility? Oh, anak, pag-handle ka ng life group ngayon Sunday, Pastor, hindi na po ako nakakaya po. Hindi naman po ako deserving. Alam niyo po ba yun ay isang type din ng pride? Yung pong hindi ka deserving, wag na lang. Kasi bakit po, sa halip na gawin mo siyang it's about the Lord using you, it's about me. Nagiging it's about me. Kawawa naman, hindi pwede. Mali naman ako. So, gusto po ng Lord alisin yan. Paano po naaalis itong mindset, attitude, pride? Sama lang po kayo lagi sa life group. Join lang po kayo sa mga events. Huwag kang mahiya, punta lang po kayo dito. Bakit? Kasi po lumalabas ang mga yan kapag tayo po yung magkakasama. And kapag po tayo magkakasama, ang maganda po dito sa church, hindi po kayo hinuhusgahan. Pag nakita ng isa may attitude, alam niyo po, kakausapin. Hindi yung pagchichismisan. Wala pong marites dito sa church. Amen? Ang ginagawa po natin, pag lumabas ang pride, lumabas ang ugali, we will talk to that person, we will deal with it. At mapapansin mo, unti-unti nababago, nai-improve, tapos nagkakabunga. Bakit? Kasi inaalis yung mga hindi dapat nandyan. Yung mga pangit, yung mga punit. Walang pangit. Guys, iba naman yung positive attitude. How do you see yourself? Alam niyo po, sabi nung natutunan ko, sabi nung parang isang mentor, sabi niya, hindi ka na nga ganun sa mukha. Bawiin mo sa forma. Sabi niya, pumorma ka. Sabi niya, wala pong pangit na tao. Ang tao lang po na pangit ay tamad. Tamad mag-ayos. Tamad magmaganda. Tamad magligo. Wala pong pangit na tao. Meron lang po'y tamad. Sabi mo sa katabi mo, hindi tayo tamad. Sa Sunday, maliligo na. Okay? Isa pa, yan po ay babaguhin sa atin ng Lord para tayo po'y mamunga. Dahil hindi tayo makakawin ng mga gusto nating iwin kung tayo mabaho. Tatabi tayo, tapos katabi, tara sa church. Tapos pagpunta, ba't sabi nun, parang may ibang amoy sa church na ito. Wala po. Hindi po tayo gayon. Ngayon pa lang, binabago na tayo ng Lord. Okay. So, lang po yung dalawa? Cutting and pruning. Huwag po kayo magtataka kung dumating yung time na, Lord, bakit parang merong challenge, merong pain. God wants to prune. God wants to cut. And God wants to change us.
para po mamunga tayo. Dahil pag namunga ka, hindi mo sosolohin yung glory. Kapag ang dami mong nawin, hindi mo sosolohin yung glory. Pag nawin mo yung community, hindi mo pupurihin ang sarili mo. Pasasalamatan mo lang ang Lord. Okay? Kaya po gusto ng Lord, ngayon pa lang, nagsisimula ka pa lang, napurun ka na, magugulat ka. Kilo-kilong prutas, kilo-kilong kalamansi, at mga kung ano-ano pang bunga ang makukuha mo. And you know, ang ending po niyan, sabi po dun sa nabasa ko na verse, sabi niya, if you touch the heart of the Lord, if you touch the treasure of the Lord, He will pour out the treasures of heaven. Kapag na-touch mo ang treasure ng Lord, marireceive mo yung buong treasure ng kalangitan. And alam niyo po yung treasure ng Lord? Souls. Kapag na-touch mo at nag-desire ka na maging mabunga ka, kapag na-desire mo na, Lord, gusto ko din maging life group leader. Lord, gusto ko ding mag-alaga. Lord, gusto ko ding mag-invite. Sobrang busy ko, Lord, pero kaya kong mag-invite. Alam niyo po, pag na-touch niyo yun, the treasures of heaven will pour out in you. Dahil sa totoo lang po, hindi mahalaga sa Lord ang pera. Hindi mahalaga sa Lord ang gold, ang diamonds. Lahat po yan, inaapakan lang sa langit. Ang mahalaga sa Lord ay souls. Kapag nakita ng Lord, grabing mag-life group to maniwala ka. Hindi ka pa na-graduate, sunod-sunod na yung offer sa'yo para sa magandang work. Pag nakita ng Lord, grabe to, committed mag-follow up ng mga inaalagaan. Alam niyo, niwala po kayo, daming testimony. Nakakancel ang utang. May nagpapadala sa bank account, hindi alam kung sino. Bakit? Kasi natatouch mo yung treasure ng Lord eh. And the treasure of the Lord are the souls. Kapag po, sinasabi ko nga sa mga life group ko na nag-aaral, alam mo, kapag prioritize mo yung life group mo, pinaramdam mo sa kanilang mahalaga sila. Yung studies mo, you know, it will follow. The favor from the teacher, favor from your classmates, favor from everything na ginagawa mo sa school, it will follow. Kasi natouch mo yung treasure ng Lord eh. Matatouch mo din yung treasures ng heaven. Sino po may gusto nun? Minsan tinatanong natin, Lord, bakit hindi kaya akong, feeling ko hindi ako blessed? Lord, feeling ko ang hirap, feeling ko ang ganit. You know what? Ito po yung sikreto. Gusto ng Lord, maging mabunga ka. Kasi kapag mabunga ka sa langit, maniwala ka, mabunga ang finances mo dito sa lupa. Kasi pinupuno mo yung langit. And that is the only secret para po patuloy tayong i-bless ng Lord. Maging fruitful. Sige po, tayo po lahat ay tumayo. And we just all stand. Alam niyo po, sabi doon, kailangan lang natin piliin yung pain. Kasi para naman po may pain. Pain from pruning at saka pain from cutting. Piliin mo lang ano yung pain na gusto mo. Gusto mo bang pain na pasaway ka? Kaya inalis ka na Lord? Or yung pain na masakit yung pagbabagong ginagawa ng Lord, pero papalapit ka naman sa pagiging mabunga. Malapit ka naman sa pagiging blessed. Malapit ka naman sa pagiging grabeng pinagpala at pinunuan ng pabor. Pipili ka lang. And this morning, gusto ng Lord, makita niya yung desire mo na, sa heart mo na, Lord, gusto ko ito eh. Gusto ko, Lord, yung pruning. Ayoko, Lord, nung cutting. So, Lord, kung may mga instances na parang lumayo ako sa'yo or parang hindi ko naman prioritize yung calling mo sa akin to win souls and make disciples, Lord, forgive me. Cleanse my heart. So, if you have that desire, can you just bow your head? Just bow your head and talk to the Lord. Lord, forgive me. Cleanse my heart, God. Kung ako po, Panginoon, ay nag-focus, Lord God, sa mga mas gusto kong gawin, sa sarili ko lang. And Lord, kung dumating yung time na, or point na mas kailangan alisin mo ako or i-cut mo ako sa branch, dahil hindi na nagiging healthy, Lord, yung
influence ko dito sa church. Lord, forgive me. Forgive me, Lord. Or if you're someone who saying na, Lord, prune me. Tapyasin mo, Lord, yung mga kailangan tapyasin. Alisin mo yung kailangan alisin. Alisin mo yung ugali, kasamaan ng ugali. Alisin mo, Panginoon, yung maling mindset. Alisin mo, Panginoon, yung pride. Lord, prune me. Because Lord, I want to be fruitful. Lord, gusto kong maging mabunga. Lord, gusto kong makawin ng mga tao sa'yo. Lord, gusto kong madali yung pamilya ko sa church. Lord, prune me. Tapyasin mo, Panginoon, yung mga dapat tapyasin. If you're that person, can you just lift your hand? Taas mo lang kamay mo sa Lord. Kung gusto mo lang yun. If you're done, sige, just put it down. God sees our heart. Kita po ng Lord ang heart natin. Kita ng Lord yung desire natin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. This time, can you talk to God and sabihin mo sa Lord the names of the people na gusto mo ding madala dito sa church? Come on. Sino yung mga tao na gusto mo ding dalhin dito sa church? Yung mga tao na alam mo na kailangan din nila ng Lord. Yung mga tao na alam mo na may mga challenges din sa buhay na gusto mong i-reach out. Come on, just say those names. Sila ba ay parents mo, friends mo, kamag-anak mo? Just say those names. Sabi mo lang sa Lord and offer them to the Lord. And if there are people na nasaktan mo, pero gusto mo pa rin silang mawin sa Lord, this time, sabi mo sa Lord, Lord, nasaktan ko si ano, pero gusto ko siya, Lord, madala pa rin sa'yo. I offer that person to you. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. And this time, can we just raise our hands to the heavens? Come on, taas yung pinakamataas na kamay. Yung pinakamataas sa langit. Lord, kita mo, Panginoon, ang mga kamay na to. Lord, kita mo po yung mga desire namin, Lord, to be fruitful. Lord, alam namin na tinawag mo ang aming church para po hindi lang i-bless, pero maging blessing sa napakaraming tao. Lord, alam namin na ang bawat members ng aming church ay patuloy mong gagamitin, Lord God, in your commission for us to win soul and make disciples. And Lord, habang nakataas po ang aming mga kamay, hayaan mo, Panginoon, i-anoint mo ang bawat isa. Lord, we ask for your anointing in these coming days, Lord, in these coming weeks. Patuloy namin, Panginoon, na maranasan ang pangungusap mo for us to win more people in our lives, for us to bring more people in this church, for us to build more relationship, para po makapagdala kami ng tao papalapit sa'yo. Lord, anoint each and every hands, Lord God, and in each every heart, Lord, na nagde-desire na makawin pa ng mga tao sa'yo, na mas magkaroon pa ng bunga para, Lord, sa glory mo. Lord, i-anoint niyo po ang bawat isa. And Lord, hindi po kami pumapayag na meron po sa amin, Panginoon, na aalisin at mabubulok, Lord. We declare every members of this church na nakataas ang kamay, Panginoon, patuloy na magiging mayabong, patuloy, Lord God, na magiging healthy, patuloy, Panginoon, na ipoprune mo, pero magkakaroon ng heart that is willing, Lord God, for your glory. And we declare, Lord, kasabay, Panginoon, ng pagbunga namin, meron kang i-raise up, Lord, ng mga life group leaders. Lord, meron kang i-raise up ng mga soul winners, Lord. Lord, meron kang i-raise up na even mga adults, Panginoon, na grabe mag-win. Lord, meron kang mga i-raise up, Lord God, na very passionate, Lord God, to pray for people. Lord, you will raise up many gifts, Lord God, in this church. And nagdedeklara kami ng grabeng pagkilos mo, Lord God. And kasabay nito, Lord, yung hindi namin alam kung saan nanggaling na pagpapala from the north, the east, the south, and the west, because your heaven, Lord, is opening to us, Lord. Dahil yung treasures mo ay patuloy na ibinubuhos mo sa bawat isa. Salamat po, Panginoon. Lord, we declare
This church is a fruitful church. This church is a soul-winning church. This church, Lord, is a disciple-making church, Lord. And Lord, this church is a favored and blessed church. Dahil alam namin, God, nakasama ka namin in this calling, in this journey, Lord. We offer to you everything. We honor you, Lord. We love you, God, in the mighty name of Jesus. Everybody say amen. Palakpakan po natin ang